tinatawag ng kalikasan. Kasama ko rin, siyempre, si Congressman Defensor, lahat ng naririto. At siyempre po, hindi po natakot, hindi umurong, hindi umatras, palaging pasulong ang mga opisyal at mga miyembro ng Citizens Crime Watch, mga kasama. Narito po sila mula sa iba't ibang mga lalawigan ay dumayo pa po sila rito. May Laguna, may Batangas, tayo nga yung mga miyembro ng Citizens Crime Watch. At kumaway po kayo sa ating mga kapwa kawal na nagtatanggol sa mga Pilipino. Alam niyo po, nasabi na ng mga dating mga nagsalita, yung sa flood control, yung sa PDIC, ngunit alam nyo, marami pa pong kalokohan itong gobyernong ito. Pero bago yan, ipakita po natin sa mga namamahala na tayo ay hindi natatakot. Sabi ni John Vic Remulla, parang hindi Caviteño ito sip-sip sa mga tiwali, na kapag sumigaw daw tayo ng Marcos resign, ay pwede tayong kasuhan. Natatakot ba kayo? Hindi! Sumigaw tayo! 1, 2, 3! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Yan! Yan, Vic! Saksak mo sa bagang mo! Demanda mo kami lahat! Saan mo kami ilalagay na kulungan? Sige nga! Papakainin mo pa kami lahat! Etong si Ka Eric, ang lakas kumain nito. Sige nga. Pero hindi, patipid itong preso kasi nag-hunger strike Anyway, alam nyo, bukod sa mga katarantaduhang ginawa nito na nasabi na ng aking mga kasamahan, baka may nakakalimutan pa po tayo na dapat lagi nating gunagain. Unang-una po dyan, yung ginto. Ano bang problema ng mga Marcos at napakahilig sa ginto? Yung Golden Buddha, ninakaw nila kay Rojas. Hindi na alam ng mga bata ito, yung Golden Buddha. I-google nyo na lamang. Bago meron pang Yamashita Gold daw. Metaliano Gold. Pero ang totoong gold na ninakaw, yung gold reserves po natin sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam niyo po ba, noong panahon ng pandemya at yung mga sumusunod na taon, na ang lahat hindi lang halos lahat ng Bangko Sentral ng lahat ng bansa ay nagho-hoard, nagtatago, nag-iipon ng ginto. Alam niyo bang pinagbebenta ng pamahalang ito ang ginto ng Bangko Sentral ng Pilipinas? 27 tons, 27 tonelada, mahigit kumulang ang ibinenta. Bakit daw ibinenta? Na nangatuwiran pa. Kasi daw, maganda ang presyo noon. Tutubo ang pamahalaan kung magbebenta ng ginto. Ang masasabi ko sa kanila, ikwento nyo sa pagong. Kasi, nung binenta nila, yung presyo, tingnan nyo, huwag kayo maniwala sa akin, baka binobola ko kayo I-fact check nyo sa internet. Yung presyo ng pinagbentahan nila, tumaas ang presyo ng ginto. Hindi bumababa. Ginto yan That's the best, that's the safest investment. Alam nyo ba kung magkano ang nalugi sa gobyerno dahil nagbenta sila ng ginto? Mga 2-3 taong nakaraan. Kontra sa presyo ngayon, nalugi ang ating gobyerno ng 200 bilyon. 200 bilyong piso. Alam nyo, hindi ako naniniwala na maling diskarte yan
knowing this government, may kumita dyan. Hindi gagalaw itong gobyernong ito nang walang kita. Kaya nga sinasabi nila, ang malaking achievement daw ni Ginoong Marcos is that he is very big on peace and order. Alam mo ba yan, kasaman Jing? Malakas daw sa si Marcos Jr. daw ay very big on peace and order. Kasi pag may proyekto, sasabihin niya, I want a big piece of this, I want a big piece of that. That's an order! Kaya peace and order! Ito pa ang isang malaking kalokohan. Alam nyo, yung Maharlika Fund, Maharlika pa talaga ang pangalan halatang halata. Alam niyo po, may mga bansang may sovereign fund. Dubai, UAE, Abu Dhabi, China. Ngunit, etong sovereign fund, yan po ay kapag labis-labis po ang kita ng isang pamahalaan. Yung surplus na sinasabi nila, yung sobra, ini-invest para kumita. Sa tingin nyo ba ang Pilipinas may sobrang pondo? Paano binulsa na? Okay, eto nakakatawa. Alam nyo ba mga sovereign funds? Huwag kayong maniwala rin sa akin, i-fact check nyo. Yung pinakamalaki po, sa isang Nordic country, trilyong dolyar. Yung sa Dubai, $1 billion. 600, 700 billion ang sovereign fund. Maganda pong pondo. Alam nyo ba kung magkano lamang ang sovereign fund natin sa US dollars? Nakakahiya partner, bariya. $2.26 billion lang. Kulelat halos tayo sa sovereign fund. Anong ibig sabihin? Maliit kung sovereign fund, malaki kung sa kitahan. Because that is 100. Yung $2.26 billion, malaki po yun sa pesos. Nakita naman natin ang resulta niyan. Anong naging resulta niyang sovereign fund na yan? Yun, yung bata nila, sinuweldohan nila ng 2 milyon isang buwan. Yung pangulo pa lang ng Maharlika Fund. Yung iba pang tauhan, yung opisina pa. Ngayon, sinasabi na wala naman nangyayari. Anong ginawa sa sovereign fund? Ininvest sa bansa lang. Worse, kinuha pa sa mga government banks, sa land bank, sa Coco Bank, na dapat pinauutang sa mga magsasaka, sa mga maliliit na negosyante, kinalagay sa Maharlika Fund yung bilyon-bilyon na sila ang nagmamanage. Buti na nga, may mga pumiyok. Kukunin pa pati yung sa SSS at sa GSIS. Akalain niyo yun, pati pensyon ng pribadong sektor at ng gobyerno, yung mga empleyado ng gobyerno, gusto pang kurakutin. Buti may pumiyok. Yan po dalawang yan na hindi natin dapat kalimutan kasi kasama sa flood control, nakikita niyo na po ang trend ng gobyernong ito na lahat ng kilos kailangan may kita, may kurakot, di ba? Grabe. Oo, kaya nga sabi, yung karamihan daw ng mga kongresista, mga kasamahan ni Jing at ni Mike, nag-iba na. Di ba si Gibo, naging Maltese. Di ba yung Maltese, aso yun? May aso akong Maltese Alam nyo, nag-iba na daw ng nasyonalidad. Mga Canadian, Canadian. Ama! Ay, nako. Huwag na natin pong kalilimutan, bukod sa flood control, lahat ng anomalya nandiyan na. At yung ginagawa sa flood control, tama yung mga kasamahan namin, ay pinagtatakpan lang, niloloko lang tayo, minomoro-moro lang tayo. Yung ICI, wala yan! Ama! Meron ba namang independent commission, laging buntot. Yung alter ego ng presidente, si Vince Dizon. Paano naging independent yan? Meron bang independent commission ang hihiram ng piskal sa DOJ? Niloloko lang tayo! Paano naging independent yan?
Ang problema po, dahil hawak nila ang ninakaw nila, bilyon-bilyon, hundreds of billions, ginagamit po nila yan para mabili ang katapatan ng mga sektor ng ating lipunan para hindi maging widespread, kinokontrol ang media, tinatakot tayo, ha? Lahat sinusubukan nilang bilhin. Kaya bilang magtatapos po, para sa akin, sa ngayon ha, pero alam nyo, huwag tayong tumigil kahit mga ganitong mga maliliit na mga pagtitipon ay papalaki po ng papalaki yan. Hayaan nyo lang, magtsaga lang tayo, ipaliwanag sa ating mga kababayan ang nangyayari. Ngunit sa ngayon, ipasa Diyos na lang natin yan mga kasama. Nasa ba si Victor? Victor! Victor! Kunin mo nga yung ating tarpaulin dito at dito ka. At aanyayahan ko na lamang po kayong manalangin muna at iangat na lang natin sa Panginoong Diyos ang katarungan na nais nating makamtan sa pamamagitan ng panalangin na galing po sa Biblia. Ito po ay galing sa Biblia. Ito po ay hindi po kami nagsabi. Ito po ay Salmo 109. Ito po ay panalangin ng isang inaapi sa Panginoong Diyos na siya ang magbigay ng hustisya. Ito po ang ating ipanalangin. Lahat tayo sabay-sabay, kada umaga, tanghali o gabi, kahit isang beses isang araw, ipanalangin po natin to. At ako'y nananalig na maririnig po ang ating panalangin. Ito po ang panalangin sa Salmo 109. O Diyos na aking pinapupurihan, dinggin ninyo ang aking panawagan. Dahil ako'y pinagbibintangan ng mga sinungaling at masamang tao, nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Sinisiraan nila ako at sinusugod ng walang dahilan. Kahit nakikipagkaibigan ako sa kanila, ay kinakalaban pa rin nila ako. Ngunit ipinapanalangin ko pa rin sila. Sa kabutihang ginagawa ko sa kanila, masama ang iginaganti nila. At sa aking pag-ibig, ibinabalik nila'y galit. Sinasabi nila, maghanap tayo ng masamang tao na kakalaban sa kanya at magsampa ng kaso sa hukuman laban sa kanya. At kapag hinatulan na siya, lumabas sana na siya ay may kasalanan at ituring di na kasalanan ang kanyang mga panalangin. Mamatay na sana siya agad at ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. At nang maulila ang kanyang mga anak at mabiyuda ang kanyang asawa, maging palaboy sana at mamalimos ang kanyang mga anak at palayasin sila kahit na sa kanilang hinibang tahanan. Kunin sana ng kanyang pinagkakautangan ng kanyang mga ari-arian at agawin ng dayuhan ang kanyang pinaghirapan. Wala sanang maawa sa kanya at sa mga naulila niyang mga anak. Kapag namatay na siya, mamatay sana ang kanyang mga angkan upang sila'y makalimutan na ng susunod na salinlahi. Huwag sanang patawarin at kalimutan ng Panginoon ang mga kasalanan ng kanyang mga magulang at mga ninuno at lubusan na sana silang makalimutan sa mundo. Hindi po ako nagsasabi niyan, hindi tayo nagsasabi niyan. Yan ang hilingin natin sa Panginoon upang tayo ay magkaroon ng katarungan. Maraming salamat po. God bless the Philippines. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Maraming salamat po, Attorney Ferdinand Topacio. Ngayon naman po,
ay may entertainment tayo maya-maya lamang. Ngayon po, tulad nga po ng sabi ng iba, nagtatanong, hindi ka ba natatakot na makulong? Tayo po ay taas noo, buong pusong sinasabing, hindi tayo natatakot makulong. Dahil isang karangalan para sa atin na makulong, na ipagtanggol ng ating bayan sa mga mapang-aping politiko, kaysa naman makulong ka dahil sa nagnakaw ka sa kaba ng bayan. Kaya ngayon, pakinggan po natin ang ating kasamahan, nagdayo pa po ito. Okay, sandali lang po. Pakinggan po muna natin ang ating kasamahan dahil may lakad pa po. Walang iba o hindi si Attorney Jean Paras. Maraming salamat, ating kaibigan, mga kababayan, mga ating mahal na mga kasama nandito ngayon sa ating rally para pagsabihan ang ating House of Representatives sa kanilang pambabastos ng isang congressman na wala man lang katorya-torya ang kanilang dahilan na isuspende. Lalo na kilala ko yung tatay ni Kiko Barsaga, isang magiting na congressman, kasabay ko sa Kongreso, at ang pinagkamasama nito na sa ginagawa nila dito sa bata na congressman, yung tatay pa naman miyembro at mataas naging presidente nung partido na siya mismo nagpatanggal sa kanya. So gano'n na ka-barbaric, gano'n na kasama ang politika sa ating bansa, mga kababayan. Kaya nananawagan po ako sa sambayanang Pilipino, sa ating mga sundalo at sa ating mga kapulisan, pakinggan nyo ang hinaing ng ating taong bayan. Pakinggan nyo ang bawat sinasabi ng inyong mga kamag-anak, ng inyong kapatid, ng inyong magulang. Iisa lang ang hinaing nila. Wala nang kredibilidad ang namumuno ng ating bansa. Unang-una, mga kababayan, ngayon, buwan ng Disyembre, panahon sana na ang ating mga kababayan ay magkakaroon ng happy-happy. Pero ultimo, yung Noche Buena, pinag-aawayan pa kung kasya ang 500 pesos o hindi. Noong panahon ng ibang administrasyon, walang napag-isip kung ang pera na kinikita ng isang ordinaryong pamilya ay magkasya ba. Kasi ang bilihin ay mura lamang. Mayroon kang mabibili sa palengke, hindi naghihirap ang taong bayan. Pero dahil dito sa napakatinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa, hirap na hirap, apektado ang buong ekonomiya, apektado ang hanapbuhay ng bawat Pilipino, mga kababayan. Kamakailan lang, may pinalabas na balita na ang ating hunger ay sobra ng tumaas. Ang ating value ng ating stock exchange, bumagsak ang valor ng bawat shares of stock dyan sa ating stock exchange. Ang ating dolyares versus pesos, ang isang
60 pesos ay equivalent na lamang ng $1. So, lalo na ngayon, bababa pa yan dahil Christmas season, malaki ang importation ng ating bansa. Hindi lamang 1:60, kundi bababa. So, hirap na hirap. Kaya nga, hindi ko pahabaan ang ating talumpati. Isa lamang ang panawagan ngayon. Marcos, alis dyan. Ama! Marcos, mag-resign na po kayo. Wala na po kayong karapatan na mamumuno sa sambayanang Pilipino, sa gobyerno. Dahil sa salaysay ni Saldico, mga kababayan, I have a personal knowledge sa nangyari ni Saldico sa relasyon niya kay Romualdez kasi pareho ko silang mga kumpare at witness po ako sa relasyon nilang dalawa. Mga kababayan, lahat na sinasabi ni Saldico is based on his personal knowledge. At ang nasa utak ngayon ng ating mga kababayan, isa lang yung mastermind, kundi si Marcos Pangag Jr., mga kababayan. Siya mismo ang nagsingit sa kanyang order, nagsingit si Saldico ng 100 bilyon pesos. At dahil doon, kumita siya ng 25 bilyones ka pesos. Sobrang laki. Maliban doon sa transaksyon sa Bulacan na ginawa mismo ng district engineer at sa kanyang mga kasama, kumita, sabi ni Saldico, siya may personal knowledge kasi siya mismo ang nag-deliver ng 51 billion kay Marcos at Romualdez. Kaya tayo mga Pilipino, bakit po tayo naghirap? Dahil pinulsa ni Marcos ang pera ng sambayanang Pilipino, mga kababayan. Tama! Kaya wala na tayong ibang paraan pa kundi manawagan at baguhin na ang gobyerno natin dahil wala ng kredibilidad na mamuno pa si Marcos Jr. Hindi lamang yung sinasabi ni Saldico. Base sa papeles, yung tinatawag na General Appropriations Act, kung matino at honest si Marcos Jr., kung ikaw ang namuno sa ating bansa, papayagan mo kaya? Hindi. Ang insertion aabot ng trilyon magmula ng 2023, 2024, 2025. Base sa National Expenditure Program na pinasok ng Malacanang sa Kongreso, ilang bilyon lamang noong naaprubahan na ang General Appropriations Act. Sobra-sobra ang patong sa National Expenditure Program. Doon sa tinatawag na insertion na siningit nila sa Bicameral Conference Committee. At itong insertion na ito po yung ginugol na pera papunta sa Department of Public Works and Highways at siya po ang inimplementar ng mga proyekto na walang saysay kasi nagiging ghost project. At ilang salapi ang kinita ni Marcos Jr. at ni Saldico at ni Romualdez. Bilyon-bilyon po since 2023, 2024, and 2025. So, doon pa lamang po tayo ibabase natin, maski walang saysay or salaysay si Saldico, doon pa lamang sinasabi na ni ex-Justice
Tony Carpio when he signed the General Appropriations Act. He owned it. It was his responsibility dahil pinalusot niya ang napakalaki na insertion from 2023 to 2025 lamang 1.3 trillion pesos. Kung 20% lang ang kunin mo doon, ilang bilyon ang nabulsa. Hindi bababa sa 250 billion pesos na binulsa ni Martin, ni Marcos, ni Saldico at ang mga kasabwat nilang mga kongresista na mga contractors, mga kababayan. So, wala na po tayong padalos-dalos pa, kundi isa lamang ang may responsibilidad, ang nagmaniobra nito lahat, kundi itong bangag na Pangulo. Sabi ng kanyang kapatid, magmula pang bata sila, nagdudroga na ito si Macoy Jr. At hanggang ngayon, base sa isang malapit at nakakatanda na kapatid, hanggang ngayon nagdudroga pa. So, papayag pa tayo na kung saan-saan napapunta ang ating paggobyerno, kulang-kulang na lang, isang maliit na lang na tulak, mahulog na po tayo sa bangin, mga kababayan. Kaya, hindi ko na taasan pa, at andito ang aking kaibigan, si Ka Eric. Siya ang magsasabi ng marami pang paspas or marami pang mga sasabihin sa ating mga kababayan. So, mga kababayan, isa lang ang panawagan ngayon. Marcos, resign. Marcos, umalis ka na dyan sa Malacanang. Ibigay mo na sa tama na pamamalakad kasi wala ka ng kredibilidad dahil ikaw ang mastermind sa lahat na nakawan sa ating gobyerno. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat po, Attorney Jane Caras and former Congressman. Ngayon naman po, pakinggan natin ang ating entertainment. Mula pa po ito sa Japan. No, nagdayo pa po dito para mapakinggan natin yung kanyang talento. Ngayon naman, pakinggan po natin ang kanyang talento. Oo, kakanta. Ng bawat Pilipino. Walang mangyayari na pangungurakot at pangungulimbat sa kaban ng bayan kung hindi pinipirmahan ni Marcos ang sindikato at inistapa na budget. Walang ni singkong duling na lalabas sa pondo ng pamahalaan kung hindi si Marcos ang pumipirma ng budget. Diyan pa lang may pananagutang kriminal na si Marcos. Si Martin Romualdez, yan ang kanyang major conspirator. Ibig sabihin po, kasabwat ni Marcos ang Kongreso, lalo na si Martin Romualdez. Si Lisa Araneta, ang bayaw niyang si Martin Araneta, ito ay bahagi ng malaking isang sindikato. Ang gobyerno ni Marcos, gobyerno ng sindikato. At ang sindikato may mastermind, tama? Si Saldico, operatiba nila sa loob ng sindikato na bumaliktad. Yan ang tama. Si Martin Romualdez kasama si Lisa Araneta at ang bayaw ni Marcos at pati si Sandro Marcos involved sa isang malaking pamilyang sindikato. Yun ang tama at yun ang totoo. Kaya wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ang kongresong ito, the worst Congress to ever exist, sapagkat yan ay pinagharian ng buhaya, magnanakaw
at swapang sa pondo at kapangyarihan na si Martin Romualdez. Pero there will be no Martin Romualdez kung walang Marcos na nagbibigay proteksyon at otoridad kay Martin Romualdez. Tama? There will be no Saldico kung wala si Martin Romualdez na naglagay sa kanya. Tama? At kahit anong diskarte ni Lisa Araneta at ng bayaw ni Marcos sa customs na kulang na lang, pati tamtax at mga pako ay gawing sindikato sa smuggling, sibuyas, asukal, bigas, karne ng baboy, karne ng manok, bawang, sili, kulang na lang tamtax at pako ay gawing sindikato ng pamilya ni Marcos. Si Lisa Araneta, ang kanyang asawa ni Marcos, ang kanyang anak at ang kanyang bayaw na si Martin Araneta, wala ito kung wala ang otoridad ni Marcos. Kaya dapat ang sisingilin at uunahin na palalayasin sa poder upang pati ang mga sindikato na kasama niya, like si Martin Romualdez, si Marcos mismo, ang dapat mawala sapagkat siya ang nagbibigay ng kapangyarihan at otoridad para lumaganap at manatili ang sindikato sa gobyernong ito. Sa panghuli, ito na lang ang ibibigay ko. Habang nagsasalita tayo dito at naninindigan ang malubhang korupsyon at pagnanakaw sa gobyerno, nagdudulot ng mahigit 15 million families. Take note, 15 million families ang nagugutom araw-araw. And that is around 75 million Filipinos ang hindi makakain 3 beses sa isang araw. Pero ang tarantado at sindikato ng gobyerno nagpapasasa sa pera at sa lapi mula sa dugo at pawis ng mamamayan. Kaya tama lang tawagin silang mga kriminal at dapat silang managot sa taong bayan. Maliban sa mahigit 15 million mga pamilyang Pilipino na nagugutom araw-araw, mayroon po tayong mahigit 4.2 million na mga Pilipino ang nawalan ng trabaho ngayong last quarter lamang. My goodness, 4.2 million times 5, that's around 20 million na mga Pilipinong pamilya ang walang trabaho, ang kanilang mga kamag-anak at sila ay tinatawag na mga sangkahig, santuka, mga kababayan. Yan ang katotohanan. At ngayon, si Marcos nagpromesa pa na bibigyan daw niya ng increase ang base pay ng mga pulis, sundalo at iba pang uniform personnel. Pero walang pera na panggagalingan sapagkat uutang pa siya ng magkano? 1.6 trillion pesos. Doon pa ang panunuhol niya kukunin sa pangungutang niya at ang magbabayad taong bayan. Ang order ng Korte Suprema na ibalik ang 60 billion na kinamkam nila mula sa PhilHealth, ang magbabayad taong bayan, putang ina. Ang taong bayan ba ang nagnakaw sa 60 billion? Hindi! Pero bakit tayo magbabayad? Katarantatuhan, kalukuhan, kainutilan, kapulukan ng isang gobyernong sindikato. Magnanakaw ka na at kukunin mo ang pera ng mamamayan, ipapabalik mo sa taong bayan. Anong uri ng tao ka? Buaya! Ayun, Salot! kaya ang tawag sa kanya, si Marcos ang salot sa kasalot-salutan sa lipunang Pilipino. Tama! Pinakasalot na naganap sa ating bayan. Yan ang totoo at yan ang tamang pananaw natin. Kaya ang paniningil at pagpabayad sa kanila manggagaling sa taong bayan. At sa panghuli, hindi kumo tayo ay maliit ang bilang, hindi naririnig ng taong bayan ang ating mga paninindigan at hinanaing. Ang social media, nandyan kayo. You multiply yung ating mensaheng ito at nakakaabot ito sa buong daigdig. Walang people power na naganap overnight. Ang people power pinagsusumikapan
pinagtsatsagaan at pinupundar at pinapanday. Yun ang ginagawa natin. Bakit tayo nandito? Nagpupundar, nagpapanday, at pinubuo natin ang totoong people power. At yan ay magaganap. Hindi pa ito tapos na pagtitipon. Hindi bilang ang sukatan, kundi prinsipyo at layunin, kagaya ng ipinapakita ni Congressman Miao Kiko Barsaga. May boses, may paninindigan at malinaw para sa taong bayan. Klaro po na ang AFP at PNP kikilos lamang sila kung ang taong bayan ay tumitindig at sama-samang kumikilos upang baguhin at palitan ang nabubulok na gobyerno ng mga sindikato at kriminal na pinamumunuan ni Marcos at nila Romualdez. At iyan ay magaganap. Walang makakapigil sa pagdaloy ng kasaysayan. At lahat po tayo tumayo at ating awitin ang panghuling awitin, pati ang ating mga media and social media commentators and vloggers. Please, everybody, join kay Eric. Alapit po kayo, mga kababayan. At aawitin natin ang Pasko ay sumapit. Hindi. Mamaya na yun. Samahan niyo si Eric sa awiting ito na sumasalamin at sumisimbolo sa damdamin ng bawat mamamayang Pilipino. At ito ang kasaysayan na lilikhain natin sa susunod na mga panahong darating na ito. Hindi na magtatagal, naghihingalo na ang gobyernong ito ni Marcos. Sabayan niyo si Eric. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan. Ang bayan sinisil, bukas ay papanguntin. Ang silangay pupula sa timyas ng paglaya. Everybody, ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakal dilag, ang tibag na sang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aming adhika, makita kang saktan, laya, aming adhika, makita kang saktan, laya. Sundan niyo si Eric. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Magaganap ang kasaysayan at hatulan ng taong bayan, sila Marcos at Romualdez, at itatayo at ibabangon natin ang dangal ng bansang Pilipinas kasama ang bagong gobyerno na matino at para sa taong bayan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Kahit papano po, I will leave a greetings to all of you. Maligayang Pasko sa bawat pamilyang Pilipino at hangat natin ang pagbabago pagdating ng bagong taon. Yan ang ating panalangin, yan ang ating hangarin bilang mga mamamayan. Maraming salamat, magkikita tayo muli. Babalik tayo, mas marami na. Maraming salamat. Maraming salamat po, kapatid na ka-Eric Celis. Ngayon naman, pakinggan natin isa ring matapang na nakipaglaban, nakipagmurahan sa harapan ni John Vic Rimulya. Pakinggan natin si kapatid Magdiwang. Wala ba tayong mga kamay dyan? Bago natin patapusin ang ating programang yun, pakinggan natin ang kapatid Magdiwang.
Gandang gabi po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam niyo ba kaya magdiwang? Kasi ayaw ko sa magdalo. Traitor yun eh. Taksil sa bayan natin ang magdalo. Alala nyo, Trillanes, isa yun sa ugat, kaya nakulong yung mahal natin presidente. Magdalo yun. Ako, magdiwang ako. Magdiwang ang grupo ni Andres Bonifacio na nakipaglaban para lubaya ang bayan. Binaligaw ko kasi yung kasaysayan eh. Kasaysayan ng revolusyon ng Pilipinas. Nakita ko ron yung mga kataksilan. Nakita ko ron yung mga pagkagahaman, pagnanakaw. Nakita ko ron. Kaya nalulungkot ako eh. Sa ngayon, paulit-ulit na lang na nangyayari sa atin. Hindi na tayo makaahon. Hirap na tayo. Yung kataksilan. Puro mga taksil sa bayan, sa atin. Yung pagnanakaw. Walang katapusang pagnanakaw. Magagahaman. Ako matagal akong naging aktivista. Manungkulan din ako sa gobyerno. 1980s, sa gobyerno na ako eh. Tagal na. Marami na akong pwesto sa gobyerno na karanasan ko. 1980s, naging aktivista rin ako nung kapanahunan ko na nasa kolehiyo ko. Ay, ipaglaban ako. Hanggang nung namatay si Ninoy Aquino, dahil nga estudyante, mapusok ako. Ay, ipaglaban ako. Yung grupong Justice for Ninoy, Justice for All, sama ako ron.